Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. I'm Joey RJ Olimba, your sales executive here at Peak Motors sa Seabad Santos, Manila branch. For today's video guys, ipe-present ko sa inyo itong 2024 Triton GLX Automatic na 4x2 at itong 2024 Triton GLS 4x2 Automatic Transmission. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawang unit na to? At saka, ibibigay ko sa inyo kung ano ba yung magiging promo for this month of September. Tara, samahan nyo ako. At please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa other Mitsubishi promos at other Mitsubishi units. Start. Guys, umpisahan natin dito sa remote ng Triton GLX and yung sa GLS. Pinagkaiba ng dalawa, itong sa GLX, remote key. Tapos, naka-flip po siya. Flip type. Unlike dito, keyless operating system. Kahit nasa bulsa nyo lang yung susi or nasa bag, pwede nyo po i-lock and i-unlock yung mga doors nya. Basta, pipindutin nyo lang yung button dun po sa pintuan. Dito, lock. Pipindutin nyo siya and unlock. Ayan. And automatic. Both units, magre-retract yung mga side mirrors nya. Next guys, ayan. Sa harapan ng ating Triton, yung Triton natin, kung napapansin nyo, yung radiator grill nya, naka-matte black finish po siya. And dito naman po sa kabila, yung sa Triton GLS, gloss black finish po. Then, sa bumper, yung bumper naman po ng ating GLS, meron po siyang chrome accent. Sa kabila naman, sa GLX, painted po siya. Yan. Then guys, eto pa, pinagkaiba pa ng dalawa. Si GLS may LED DRL. Ito naman po, position lamps. At pagdating sa headlamps, naka multi-reflector halogen headlamps po yung ating Triton GLX at multi-reflector yung fog lamps naman niya. At sa kabila naman si GLS, naka siya, LED na headlamps at LED na rin yung kanyang fog lamps. And meron siyang auto lighting system at saka rain sensing sensor. Guys, ito, papakita ko sa inyo yung ilaw ng ating dalawang variant. Sa GLS, kulay white yung ilaw niya dahil equipped siya ng LED. Tapos, ito naman sa GLX na Triton, kulay dilaw yung kanyang ilaw dahil naka-halogen bulbs po siya. Mga palaboy, etong ating Triton, parehas po sila ng suspension at parehas sila ng braking system. Sa braking system natin, front brakes natin naka-ventilated disc brake at yung likuran naman niya, naka-drum brake po. Guys, yung size ng gulong ng ating Triton, naka 18-inch na yan na gunmetal color. Tara guys, silipin natin yung loob ng Triton GLX 4x2 automatic transmission. Tara. Mga kapalaboy, para may start natin yung unit, kailangan natin siyang susian. Flip key po siya. Okay. Guys, yung ating multi-information display, ito po, naka-high contrast po siya. Tapos makikita natin dito sa screen yung ating FM radio o di kaya, pwede rin naman natin i-browse siya kung ano yung gusto natin baguhin sa settings niya. Ayan. FM, AM, tapos pwede nating baguhin yung setting niyan. Kung sakaling may preferred tayo na setting sa ating multi-information display. Then guys, yung ating stock or yung switch ng ating lights, ito ho siya. Wala ho siyang auto. Unlike po kay GLS, meron ho siyang auto lighting sensor po and auto lighting switch. Tapos sa kanyang wiper naman po, sa wiper controls, ito ho siya. Pwede natin siyang i-intermittent or pwede natin i-set yung speed ng ating wiper speed natin. Then guys, nandito yung ating nandito guys yung ating cruise control button. Tapos ito naman pong nasa baba yung hands-free button with voice command button po. So guys, ito pala yung button natin para naman sa audio steering remote. Ayan.
Tapos ito yung button natin para ma-browse natin or ma-access natin yung multi-information display. Ayan. Tapos pwede natin ibaba taas yan gamit itong switch na to. Ayan. Then isunod natin yung radyo ng Triton GLX. Yung Triton GLX natin, maliit po yung yung touchscreen monitor compare kay Triton GLS. Tapos guys, siya, pag ni-reverse natin yung gear, ayan, reverse sensor po yung gagana. Ay, reverse camera po yung gagana. Tapos, guys, etong radyo natin, pwede tayo mag-connect dito ng USB cable para magamit natin yung Apple CarPlay at yung Android Auto. Tapos, pwede tayo mag-play dito ng FM or AM radio. Tapos, pwede natin i-connect yung ating mga phones via Bluetooth o di kaya makinig ng music via USB USB stick or USB storage para magamit natin yung USB audio niya o di kaya USB video kung gusto natin manood ng mga movies. Then guys, sa aircon controls naman, eto, naka single zone auto climate control po siya with max cool button. Okay. Guys, tignan nyo yung yung storage dito sa passenger side. Dalawa po siya. Pwede tayo maglagay dito ng gamit o di kaya dito sa baba sa glove box po niya. Yan. Guys, bago ko makalimutan, yung power supply pala ng ating Triton GLX, meron siyang 12 volts power outlet dito. Ayan. Tapos pwede tayo maglagay ng phone dito. Pero sa GLS, mamaya ipapakita ko sa inyo, equip po siya ng wireless charging. Sa transmission naman, same sila ng transmission ni GLS. Tapos meron siyang Sportronic mode. Ayan, ilalagay ko dito para ma-feel natin yung manual shifting of gears. Ayan. Up speed, down speed. Balik sa drive. Then pasok natin sa park. Ayan. Tara guys, lipat naman tayo sa GLS. Silipin natin kung ano ba yung interior ng ating 4x2 GLS automatic transmission na Triton. Tara guys. Guys, dito naman tayo sa Triton GLS. Medyo masikip lang yung space dito. Ang gagawin ko lang, hawak lang ako dito sa grab handle niya para mapasok tayo sa loob. Ayan. Then guys, push button engine start po itong Triton GLS natin. Kaya gagawin ko lang, yung susi, ilalagay ko lang dito sa cup holder o di kaya dito sa taas o di kaya nasa bulsa ko para ma-start natin yung sasakyan. Tapakan lang natin yung brake and then push natin yung button guys. Ayan. Tara, pasok ka. Guys, dito naman tayo sa Triton GLS. Ngayon, kung napapansin nyo sa kanyang multi-information display, ayan, nakaset tayo ngayon sa compass mode. Kaya nakaturo ko or nakaharap ako sa east. Pwede naman natin baguhin yan. Ayan, i-anoin lang natin sa setting. Then guys, kinaganda pa ng unit na to, pwede natin iset or i-on yung forward collision mitigation system niya. At saka pwede rin natin iset, i-on or i-off yung kanyang blind spot warning. Dahil itong Triton GLS, equipped po siya ng blind spot warning and front collision mitigation system. Guys, dito tayo sa light switch ng ating Triton GLS. Kung napapansin nyo guys, meron siyang auto button auto na switch dito. At meron siyang auto button dito sa gilid. Magagamit natin to guys kung dadaan tayo ng tunnel or tawag dito, ng mga underpass na madilim, para po hindi na natin i-on yung headlight ng mano-mano. Para pag dumaan tayo doon, automatic mag-on na yung ilaw. Same with
dito naman sa kanyang, ay hindi yata kita. Dito naman sa kanyang ano ho, sa kanyang wiper switch, pwede natin siya iset sa sa auto, yung ating wiper switch para po kapag umulan ng malakas or may umambon man at hindi na masyadong kita sa ating salamin, automatic magwa-wiper po yung ating sasakyan. Yun yung kinaganda ng Triton GLS. Loaded sa mga auto sensor po. Then dito naman tayo sa ating touchscreen monitor. Guys, mas malaki po yung head unit nito compare po kay Triton GLX. 8-inch po yung ating head unit. Tapos guys, kung napapansin nyo, ano ho siya? Kapag pinindot ko yung camera button nya, equip po siya ng camera 360 around view. Then, ayan, papansin nyo, may sasakyan sa harapan. Ito yung front camera nya. Ito naman yung kitang-kita niya yung buong paligid. Pwede natin baguhin yan, guys. Yan. Ito yung front camera. Ang linaw. Grabe. Then, balik natin sa home function nya. Guys, dito sa ating head unit, pwede rin tayo mag-play dito ng AM or FM radio. Bluetooth audio, pwede natin connect yung device natin dyan. Tapos USB audio and video, pwede tayong magsaksak dyan. Saka guys, itong unit na to, equipped din siya ng SmartLink display audio para magamit natin yung Apple CarPlay at yung Android Auto. Tapos dito tayo sa aircon control nya. Ayan. Aircon controls ng ating Triton GLS, equipped na siya ng dual zone auto climate control. Guys, may didistinguish natin na dual zone auto climate control po ito dahil parehas po silang may temperature switches po. Pwede kasi iset ni passenger yung ano niya, yung temperature niya dyan para hindi ko siya ginawin dyan sa side niya. Tapos si driver, pwede niya iset din. O di kaya, para hindi na lang kayo mag-away, pindutin nyo lang yung sync para parehas po yung yung temperature po. Then meron din siyang function na max cool para mas mabilis po lumamig yung cabin. Yan yung kinaganda ng Triton natin. Tapos guys, may papakita lang din ako sa inyo. Guys, itong Triton natin, yung push button engine start nya nandito nakalocate. Tapos equipped na rin siya ng USB connector, ng USB port for charging and for connection sa ating car stereo po. Tapos guys, may 12 volt power outlet din dito. Ayan. Tapos meron din siyang nadagdag dito na na pwede nating gamitin. Ayan. Wireless charging port po. Taran. Ayan. Pag umilaw na po yan, ibig sabihin gumagana na yung wireless charging natin. Yan. Saka hindi gagalaw-galaw yung cellphone natin dyan dahil rubberized po yung kanyang pinapatungan po. Ganda, di ba? Guys, sa transmission naman, same lang sila ni Triton. Pag nilagay natin sa Tiptronic mode, ayan, pwede natin ma-feel yung manual shifting of gears. Tapos drive ulit. Yan, drive. Tapos balik na natin sa park. Yan. Mga kapalaboy, silipin naman natin yung likod ng Triton. Tara. Kunin ko lang pala yung susi. At yung isang susi. Guys, dito tayo sa likod ng Triton GLX. Kung napapansin nyo guys, halos marehas lang sila ng tail lamps ni GLS. Pero kapag ginamit natin yung dim light nya sa likod, eto ho. Halogen lang po yung nya. Naka halogen bulb lang po yung kanyang tail lamps. Halogen din po yung kanyang signal lamps. And sa reverse, halogen din po yan. Tapos guys, ito, equip po siya ng bed liner, pero wala siyang sports bar po.
Unlike po kay GLS, equip po siya ng sports bar. And yung camera po niya, reverse camera, ito, nakalagay dito. At pwede rin natin ilock yung likuran niyan gamit yung susi niya. Yan. Hindi na mabubuksan ni Bakal Boy yung likod. Tapos guys, tara, punta natin yung GLS. Sa GLS naman guys, kapag sa likod ng Triton GLS natin, naka-combination po siya ng LED sa halogen bulb. Ito po yung naka-LED sa kanya, yung kanyang position lamp sa likod. Tapos, ito, yung kanyang brake lamp, siya, naka-halogen. Then, halogen din yung kanyang turn signal lamps, pati yung kanyang reverse lamp po, naka-LED. Naka-halogen po. Tapos guys, parehas naman silang equipped ng bed liner, pero pinagkaiba lang nila, bed liner kasi ni GLS, dito lang po sa bandang loob. Unlike kay GLX, eto guys, hanggang labas po. Ayan, naka-bed liner siya. Kasi kaya ganyan po yung design ng bed liner ni GLS. Kasi po, meron po siyang sports bar. Ito. Hindi nyo na kailangan setupin yan, guys. Meron na tayong roll bar para mas mukhang sporty. Pero guys, ito, kinaganda naman kasi na itong unit na to. May sports bar tayo, tapos pwede natin gamitan ng hook para pwede natin talian yung mga equipment or ilalagay natin sa likod ng Triton. Guys, ano ba ang presyo ng Triton GLX at ng GLS automatic transmission? Umpisa natin dito sa Triton GLX. Yung SRP po ng ating Triton GLX 4x2 automatic transmission, 1,383,000. At kung kukunin natin siya ng cash transaction or bank PO transaction, ang cash discount po niya, 85,000. Sa ating Triton naman na GLS automatic transmission, ang SRP po niya, 1,582,000. At ang kanyang cash discount naman ay 115,000. Okay. Then guys, under in-house bank financing transaction, ang pinakamababang down payment na pwede natin makuha dito sa Triton GLX 4x2 automatic transmission ay 78,000. And then dito naman sa automatic transmission natin na GLS, 77,000 naman po. Mga kapalaboy, hindi mawawala yung mga exclusive freebies natin under cash transaction or bank PO transaction. Ang ibibigay ko po sa inyo, HD dashcam, rain visor, saka Triton garnish. At guys, kung under in-house bank financing naman yung transaction natin, ang exclusive freebies na pwede kong maibigay sa inyo ay Bosch Europa horn, reverse sensor, deep dish matting. Tapos magbibigay din ako sa inyo ng HD dashcam, German leather seat cover, rain visor, tapos umbrella, saka keychain. Pero kung isa kayo sa mga subscriber ko dito sa YouTube or di kaya sa Facebook, magbibigay pa ako sa inyo ng exclusive freebies. Abangan nyo lang sa araw ng release. Kaya guys, kung meron nyo kayong questions or inquiries regarding sa mga Mitsubishi units natin or other Mitsubishi promo, again, I'm Joey RJ Olimba, your 11-year sales executive dito sa Peak Motors, Jose Abad Santos, Manila Branch. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano pa yung other namin dito, promos or inquiries nyo regarding dito sa dalawang Triton na to, tawag lang po kayo sa number na naka-indicate dito sa screen or message lang po kayo sa aking Facebook account, Viber o di kaya sa aking WhatsApp. Kaya sana guys, kayo naman yung maging next Mitsubishi client namin ni Christine. See ya!